Maiinit na balita ang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pamamaril ng riding in tandem suspects sa lalaking nakamotorsiklo. Nahulikam, biktima, patay! Isa pang hulikam, tindero ng pandesal, patay matapos barilin at pugpukin ng bato ng nakaalitang tindero rin ng pandesal. Sunog! Sumiklab sa isang paaralan sa Lalo, Cagayan sa kasagsagan ng brigada eskwela. At misting operation sa mga eskwelahan, isinasabay sa ginagawang brigada eskwela. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Misting operation sa mga eskwelahan isinasabay na sa ginagawang brigada eskwela. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng DepEd, handang-handa ng mga eskwelahan sa Region 1 sa pagsisimula ng klase sa June 8. Tuloy ang brigada eskwela sa Mangaldan Central School. Nilinisan ng mga drainage canal ngayong araw upang hindi pamugaran ng mga lamok. Nakatakdang magsagawa ng misting operation ng Rural Health Unit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro kontra sa dengue. Maganda po yun, lalo na itong opening ng klase. Maiwas po natin yung mga mag-aaral po, maging ang mga teachers po sa dengue. Para pag Iwas, dengue. Kasi tag-ulan naman dami. May kanya-kanyang schedule ang mga paaralan sa bayan para sa misting operation na isinasabay sa brigada eskwela. Isinasagawa ang misting operation kung wala pa namang itatalang kaso ng dengue sa isang paaralan. Pero kung nagkaroon ng clustering ng suspected dengue case, magsasagawa na ng fogging operation. Mahalaga po yung tinatawag natin na indoor residual spraying, no, or yung misting, kasi po isa po ito, no, doon sa tinatawag nating vector management kung saan pwede pong mapababa yung kaso po, no, ng dengue. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng Center for Health Development o CHD Region 1 ng mosquito treated net sa iba't ibang probinsya. Nakatakda itong ipamahagi sa iba't ibang paaralan. May pa lang po, no, nakapagbaba na po tayo sa ating mga provincial health office ng mga mosquito treated nets. Ito po, no, ay ilalagay doon po sa mga bintana ng ating pong mga classroom, no. Meron na siyang insecticide kung saan kapag dumapo po yung lamok, mamamatay na po siya at hindi na po siya makakapagdala ng dengue. Panawagan ng health authority sa publiko na maging alerto. Sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, ay agad magpakonsulta sa doktor. Pinakamahalaga ay panatilihing malinis ang loob at labas ng bahay para hindi ito pamugaran ng lamok. Chris, dito naman sa Nalsyan Bacayo Elementary School sa Kalasyaw, Pangasinan, kaninang umaga ay tinanggal na yung mga nakakabit na mosquito-treated net sa mga bintana ng silid-aralan at waiting na lamang ang management ng eskwelahan doon sa replacement na manggagaling mismo sa RH. Yung nakaraniwan daw ay ibinibigay sa una hanggang pangalawang linggo ng balik eskwela. Priority, Chris, na mabigyan ng treated nets ang Nalsyan Bacayo Elementary School dahil isa ang mga eskwelahan na ito sa karaniwang binabaha tuwing panahon ng tag-ulan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nasa 200 pulis ang ide-deploy sa pasukan bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela ng Dagupan City Police. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Kasado na ang Oplan Balik Eskwela ng Dagupan City Police Office. Humigit kumulang 200 na pulis ang i-deploy sa iba't ibang paaralan simula sa Lunes na unang araw ng pasukan. Sa tala ng DCPO, nasa 114 ang kabuang bilang ng mga paaralan sa lungsod ng Dagupan. 68 ang public at 46 naman ang pribadong paaralan. Kung maaari, mabigyan natin ng every school ng designated police na babantay po. Magbibigay ng security at visibility po. Tiniyak ng pulisya ang kaligtasan at seguridad ng bawat learners, mga guro, kawani ng paaralan, mga magulang pati na rin ang mga stakeholder sa pagbubukas ng klase. Police visibility, magbigay ng mga
safety precaution sa mga estudyante at sa mga school employees po natin. Nakikipag-ugnayan din ng pulisya sa mga school administrator upang mapanatili ang seguridad sa mga paaralan. Handa raw silang tumugon sa anumang insidente sa loob at labas ng eskwelahan. Bukod sa mga pulis, nakahanda rin ang mga opisyal ng bawat barangay na umalalay sa mga learner para sa maayos na pagbabalik eskwela sa Lunes. Kami po ay tumutulong dito sa Barangay Malud, lalo na kaming mga barangay council, lalo na mga kapulisan. Pinapayuhan ng pulisya ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak at hikayatin silang maging mapagmatsyag upang makaiwas sa anumang insidente. Alerto po tayo lagi. PNP cannot do it alone. Kasama natin ang community regards to peace and order and security po. Sa anumang oras ng emergency situation, tumawag lamang sa PNP hotline number na makikita sa inyong TV screen. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Hulikam ang pamamaril ng riding in tandem suspects sa isang lalaking nakamotorsiklo sa Hermosa, Bataan. Nagbabalik sa report si CJ Torida. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang lalaki ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo sa Purok 4, Barangay Mambog, Hermosa, Bataan, alas 9:35 ng umaga kahapon. Makikita sa CCTV footage ng barangay ang biktima na sakay ng kanyang motorsiklo nang lapitan at pagbabarilin ng dalawang suspect na magkaangkas sa isa ring motorsiklo. Mabilis na tumakas ang mga suspect matapos ang pamamaril. Kasi tinawag lang sa amin na medyo meron daw disgrasya. Hindi naman namin alam na isa pala itong pamamaril. Kaya nga nung nagpunta kami, nakita namin nakasubsub na yung tao. Doon pa lang daw malapit sa Sampalok doon, pumuputok na ng apa. Then nung na-slide, ayun, pinutokan. Tapos kinuha yung bag ng biktima. Sinundan siya ma'am nung dalawang nakamotor. Ngayon doon sa may garing yung kurbada ng konti ma'am, hinali siya sa likod ma'am. Pagbabsak niya, sinabahan siya nung isa ma'am. Sinundan pa ng dalawang putok. Rumisponde ang SOCO upang maayos na may proseso ang crime scene at makakuha ng mga posibleng ebidensya. Nagsasagawa na ng backtracking at manhunt operation ang Hermosa Police para sa posibleng pagkakakilanlan at agarang pag-aresto sa mga suspect. Hindi pa matukoy ang motibo sa krimen. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima, CJ Torida, One North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang ilang pasilidad ng Logac National High School sa Lalo, Cagayan kahapon, kasagsagan ng Brigada Eskwela. Tumagal ang sunog ng mahigit sa 2 oras. Nadamay sa sunog ang isang sasakyan. Sa paunang investigasyon ng Lalo Fire Station, abot sa humigit kumulang 4 na milyong piso ang danyo sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman ang sanhi ng sunog. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Re-repair po siya ng doorknob yung sa isang room. Tapos nakikita po siyang usok doon sa likod ng room. Nung tinignan niya yung back ng building, meron ng apoy. Kung nag-start yung sunog. Isang pawikan ang aksidenteng nalambat ng mangingisda sa barangay Kaparispisan, Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Menro, isa itong female green sea turtle na mahigit 10 kilo ang bigat. May haba itong 17 inches at lapad na 16 inches. Pinakawalan din sa dagat matapos na ma-examine ang pawikan. Maraming pawikan sa lugar kaya pinaalalahanan ang mga residente na pangalagaan ang mga ito. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang insidente ng pamamaril at pagpukpok ng bato sa isang tindero ng pandesal sa Pampanga. Ang sospek, tindero rin ng pandesal. Nakaalerto, Jewel Fernandez. Patay ang isang lalaking tindero ng pandesal matapos barilin at pukpukin ng bato ng kapwa niya tindero sa Pampanga.
Base sa investigasyon, nagkainitan ng sospek at biktima na magkasalubong sa bahagi ng Barangay Kalibutbut sa Bacolor, Pampanga. Ang dahilan ng kanilang away ay ang ruta sa pagbebenta. Naghabulan ang dalawa hanggang umabot sa Barangay Lara sa City of San Fernando, kung saan naabutan ng sospek ang biktima at binaril ng 3 beses. Yung area ni suspect, nakita niya na nagtitinda si victim doon by area sila. So nagkaroon po sila ng misunderstanding, nagsuntukan sila, naghabulan at umabot sila doon sa barangay hall sa Barangay Lara. Sa CCTV footage, makikitang hindi pa nakontento ang suspect at inihampas pa ang ulo ng biktima sa kalsada at sinipa. Kumuha rin siya ng bato at ipinukpok sa mukha ng biktima. After niyang barilin, minake sure niya talaga na wala nang buhay yung victim. Kumuha pa siya ng bato. Pinukpok niya sa ulo yung victim to make sure po talaga na patay na talaga. Tinutugis na ng pulisya ang nakatakas na suspect at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong murder laban sa kanya. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Isang 45 anyos na lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa Sinucalan River sa Santa Barbara, Pangasinan. Tutukan sa report ni CJ Torida. Isang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa Sinucalan River sa bahagi ng Barangay Maningding, Santa Barbara, Pangasinan hapon noong Sabado. Nakita ito ng isang residente na mamimingwit lang sana sa lugar. Ipinaalam sa otoridad na agad naman rumisponde. Dinala pa sa ospital ang lalaki pero wala ng buhay bago pa makarating doon. According po doon sa wala naman po siyang trabaho pag nakakadiskarte ng pera. Ang usually po na ginagawa niya is bumibili po ng alak at doon daw po mismo sa may gilid ng Sinucalan River, doon po ito pumupwesto at doon nga po siya umiinom. Ayon sa kaanak, mabait at mapagmahal ang biktima. Nagtaka raw sila nang umalis noong Sabado ng umaga at hindi na nakauwi. Nagulat na lang daw sila nang may tumawag tungkol sa nangyari sa biktima. Si tito ko kasi may bisyo din siyang umiinom talaga, nag-UC. Pero kahit na umiinom siya, hindi po siya magulo, wala po siyang kaaway. Tahimik lang po siya. Ayon sa PNP, walang indikasyon ng foul play sa insidente at maaaring nahulog ang biktima sa ilog at nalunod. Base po doon sa initial findings po ng ating doktor na nagkandak po ng autopsy investigation is wala naman pong foul play. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mas maagang mararamdaman ng SSS pensioners ang ikalawang tranche ng pension hike. Imbis na sa Setyembre, ngayong Hunyo na sisimulang ipatupad ang 10% increase sa monthly retirement at disability pensions. 5% naman ang dagdag para sa death at survivor pensioners. Ayon sa SSS, ang mga pensioner as of May 31, 2026 ay eligible na makatanggap ng pensyon o pension hike simula nitong June 1. Yung contingencies namang nataon sa June 1 hanggang August 31, makaasa na mas mataas na pensyon ay patutupad simula sa September 1, 2026. 6 na bilyong piso ang pondo ng SSS para sa dagdag na benepisyo sa kanilang mga pensyonado ngayong taon. Mahigit 70 mga pangyanig ang naitala sa Bolinao, Pangasinan simula noong buwan ng Mayo ayon sa OCD1. Sundan sa report. Patuloy na nakamonitor ang Office of the Civil Defense Region 1 sa Bolinao, Pangasinan. Simula kasi noong May 22, mahigit 70 pagyanig na ang naitala sa bayan, bagamat mahina raw ang mga naitatalang pagyanig. Ito po ay atin talagang minomonitor, especially kung mapapansin natin dun sa plotting po ng DOST FIVOX. Sa may part po siya ng Manila Trench and yung mga earthquake po ay parang tuloy-tuloy po siya. Hindi naman daw ito ramdam sa kalupang sakop ng Bolinao. Wala namang nakikitang banta ng tsunami ang OCD Region 1. For information, ma'am, yung mga mahihina na earthquakes po sa ating karagatan ay most definitely ay hindi po siya nakakapag-trigger ng isang tsunami. So, yung isang malaking or malakas po na earthquake po sa karagatan, yun po yung nagtitrigger po ng isang tsunami po.
Pinare-review at pina-update ng OCD Region 1 sa iba't ibang LGUs at sa mga barangay ang contingency measures and plans for earthquake and secondary hazard. Sa barangay Gigilunin sa Mangaldan, Pangasinan, regular ang ginagawa nilang earthquake drill. 1 beses sa 1 buwan kung magsagawa sila ng drill sa barangay hall. Patuloy rin ang kanilang information dissemination sa publiko para magkaroon ng tamang kaalaman sakaling magkaroon ng pagyanig. Kaya sabi namin sa mga kabarangay na mag-ingat sila, lalo na pag mag-ingat, magkaroon ng earthquake drill lagi, monthly, regular po yan sa barangay namin, ma'am. Tapos, kung may pagyanig, pupunta sila sa mga mapunong lugar. Lumabas sila sa building, pero huwag magpanik. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, nahalal bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian matapos mag-reconvene ang Senado ngayong araw. Ito na rin ang naging daan ng minority bloc-led senators na ideklara si Gatchalian bilang acting Senate President. Naitalaga si Gatchalian matapos magkaroon ng quorum nang dumating sa plenaryo si Senator Francis Escudero. Si Escudero ang natatanging majority bloc member na dumalo sa plenary session matapos ang 2 magkasunod na araw na hindi nagkaroon ng sesyon ng Senado dahil sa hindi pagsipot ng mga nasa majority bloc. Samantala sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senator Alan Cayetano na siya pa rin ang legitimate, legal at moral Senate President. Dumating na ang nasa 250 na bagong upuan at lamesa ng Bolosan Elementary School sa Dagupan City. Silipin sa report ni Sandy Salvacio. Dumating na sa Bolosan Elementary School ang nasa 250 na bagong upuan at mesa na galing sa DepEd Central Office. Tugon ito sa kakulangan ng kagamitan sa paaralan. Mapapalitan na raw ang humigit kumulang 300 na mga sirang upuan ayon sa Enhanced Basic Education Information System, isang assessment na isinasagawa ng DepEd sa paaralan. Malaking tulong daw ito upang matiyak na magkaroon ng maayos at komportableng pag-aaral ang mga estudyante. Hindi kagaya nung mga ginagamit namin mga luma na talagang uuga-uga na, tapos yung mga wood naman na wooden armchairs talagang pinapa-repair po namin sa mga parents namin, lalo na kapag brigadas. Inaasahan pa ang pagdating ng karagdagang 20 school chairs at tables at 6 na teachers table. We see to it po na yung mga teachers, kami po mga teachers, regular monitoring po, pagsasabihan yung mga bata na aayusin, they will take care of this po. Samantala, naging bahagi rin ng Brigada Eskwela kick-off activities ang mga kawani ng BJMP, PNP, guro, mga magulang at mga opisyal ng barangay. Inayos ang mga sirang upuan na pwede pang mapakinabangan, tinabas ang mga sanga ng puno at nilinis ang school grounds. Volunteer para at least maipakita naman natin sa alma mater ng school ng Bulusan Elementary School na palagi po tayong nandito para tumulong. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay ng GMA Network at sa unang pagkakataon may 2 maswerteng mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin ang may chance na manalo ng cash prizes. Ang official sending of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal hanggang August 7, 2026. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, asahan pong magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil yan sa southwest monsoon o habagat na nakakaapekto lalo na sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather,
posible ang katamtaman hanggang malakas na ulan sa Northern at Central Luzon. Kaya maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Halos 400,000 pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad sa Nueva Ecija. Tutukan sa report. Umabot sa halos 400,000 pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad sa operasyon kontra illicit cigarettes sa Barangay Poblacion General Tinio, Nueva Ecija. Arestado sa operasyon ng isang 36 anyos na lalaki na nagbebenta umano ng ilegal na sigarilyo. Tayo ay nagkandak ng isang bypass operation. Nakapasok yung ating pusher buyer at nakabili nga tayo ng isang rim na illicit cigarette. Sa investigasyon ng otoridad, aminado ang suspect sa pagbebenta ng bawal o labag sa batas ng mga sigarilyo. Sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 8424 o Tax Reform Act. Sa ngayon po, medyo nagdudusa. Sisisiyan sa aking mga nagawa ko tinitindang mga illegal. Kinasuhan po natin siya ng violation of RA 8424 at ang kasalukuyan po yung suspect po ay nakakulong po sa ating himpilan. Ang pagkakaaresto sa suspect ay bunsod ng pinaigting na kampanya ng mga otoridad laban sa mga iligal na kalakalan ng sigarilyo. CJ Torida, One North Central Luzon. 24 na ang huling bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Natagpuan kanina umaga ang 3 bangkay. Isa sa ilalim sa proseso ang mga labi para sa tamang pagkakakilanlan. Kahapon naman, natagpuan ng 4 na labi kabilang ang isang sanggol. Pinoproseso na ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa Angeles City LGU, nagpapatuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations sa guho. Inaalam pa rin ang sanhi ng pagguho ng ginagawang gusali nitong May 24. 3 choke points sa Dagupan City, mahigpit na babantayan ng poso sa darating na pasukan. Narito ang report. Tututukan ng Public Order and Safety Office ang mga choke point ng sasakyan sa Dagupan City sa darating na pasukan. Isa na rito ang Arellano area sa Barangay Pantal kung saan may kasalukuyang road construction project doon. Nakatutok din ang mga traffic enforcer sa Tapuag area kung saan dito matatagpuan ang maraming paaralan. Gayunman, nagagawan naman daw ng poso ng paraan upang maging maayos ang daloy ng trapiko sa lugar. Kaninang umaga, nagkaroon ng traffic build-up sa bahagi ng Maluwid Road na isa rin sa madalas makaranas ng mabagal na usad ng mga sasakyan. Kaya may mga nakabantay rin na traffic enforcer sa lugar. Ayon sa poso, pinaka-critical daw ang unang araw ng pasukan sa Lunes. Pero handa raw sila sa traffic deployment. Yan po ang mga magiging problema ho natin kasi siyempre ilan din ang mga sasakyan, ng mga private, darating lahat. Handa raw magipagtulungan ang mga TODA sa Dagupan City upang maibsan ang traffic. Kung may mga tatawid, sana samahan nila yung mga bata para malayo sila sa aksidente. Bukod sa poso, nakatutok din ang Dagupan Police sa kaligtasan sa kakalsadahan. Road safety kasi always nagtatravel yung mga estudyante po natin na mag-ingat lagi kasi nandyan sa ako na-expose sila sa labas ngayong pasukan po. Inaasahan ng poso na bukod sa unang araw ng pasukan, hindi na madaragdagan ang volume ng mga sasakyan sa mga susunod na araw dahil may epekto pa rin daw ang mataas na presyo ng gasolina. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Binuksan na sa publiko at motorista ang permanenteng Kaliwat Bridge sa Barangay Dalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur matapos na gumuho ang temporary Bailey Bridge nitong May 2 dahil sa overloading. Kasunod dito, nang-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na agad isaayos ang tulay upang hindi maantala ang daloy ng trapiko sa lugar. Tinutukan ng DPWH ang paggawa sa tulay. Mahigpit ang paalala ng ahensya na sumunod sa itinakdang load limit upang mapanatiling maayos at ligtas ang tulay. Nagbalik tanaw sa kanyang experience sa set ang batang gumanap na kalbo sa multi-awarded Jimmy Pictures 1999 film na Muruami. Sa exclusive interview ng Jimmy Pictures kay Rebecca Lusterio, ikinuwento niya na sobrang bait at supportive ng cast at production habang inaalalayan siya sa shooting.
Proud at excited daw ang naramdaman niya nang malamang ipalalabas ulit ang Muro Ami. Ipinasilip din ng GMA Pictures ang full documentary ng Muro Ami, The Making. Mula sa 2,000 batang Boholano na nag-audition at dumaan sa acting workshop, 40 batang pinakamagagaling lumangoy at sumisid ang napili para sa pelikula. This Wednesday, back to the big screens ang muling paglalayag ng barkong MV Aurora sa remastered at digitally restored Muro Ami. Alagang aspin na nawala ng 2 araw, muling nakasama ang pamilya. Tunghayan sa report. Naging emosyonal ang muling pagkikita ng isang pamilya sa kanilang alagang aspin na si Coco. Kwento ni Mitch, 2 araw nang nawawala ang alagang aso dahil hindi raw nila namalaya na nakalabas ito ng kanilang bahay. Hanggang sa may nagtip sa pamilya na may namataang puting aso sa ilog malapit sa kanilang lugar. Kinaumagahan, agad na pinuntahan ng pamilya ang ilog. Coco! Coco! Paulit-ulit nilang tinawag ang pangalan ni Coco hanggang sa isang aso ang lumabas mula sa masukal na bahagi ng ilog at lumalangoy papunta sa kanila. Dito na tuluyang napaiyak si Mitch. Mas ikinagulat pa ng pamilya na marunong palang lumangoy si Coco kahit hindi ito mahilig maligo. Labis ang pasasalamat ng pamilya sa lalaking nagbigay ng impormasyon na nakatulong upang matagpuan ang kanilang alaga. Kinagigiliwan naman online ang isang kawan ng kalabaw habang nakahilerang nagsiswimming sa Laguna de Bay. Tila day off daw muna sila sa sakahan. Sa video ni Yus Cooper Jessa, makikita ang nasa 9 hanggang 10 kalabaw na lumalangoy sa lawa na sakop ng Cabuyao, Laguna. Bakasyon daw noong nakarang taon na makuhanan niya ang video. Pabirong comment naman ng isang netizen na buti pa ang mga kalabaw na tuloy ang outing nila. Juvel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakauling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.